Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Yan, okay. So, um, magandang isi-share ko ngayon. Yes, I'm Pastor Nilo. Some of them called me Kuya Nilo. Okay? Just like kung sinabi ni Kuya Jimmy, para mas bata-bata kami ngayon. Kuya Jimmy lang. Yes, I'm an interior designer. I do design sa mga condominium, and even I have my shop, yung mga gumagawa ng modular cabinet. And part of that, seeing yung kitchen niya, which yung binlog din niya, at nilagay ko rin sa YouTube ko, yung makeover ng kitchen niya. Okay. That was during pandemic yun. I think 2 years ago or 3 years ago. Pero meron pa akong bagong ginawa sa kanya, hindi pa namin nilalabas. Saka na namin i-feature. But, in my entire life, I never imagined na darating ako sa lugar na yon. Okay. Just like you, kayo mga kabataan. Katulad din nyo ako, at sa mga young professionals na naririto, katulad nyo rin ako na one of those mga tao na nakaupo dyan. By the way, pag naiinitan na kayo, usog nyo yung lamesa rito para mas ma-feel nyo yung pwede tayong magtabihan dito. Ayan. With the help of other leaders, ayan. Usog kayo. Ayan, usog. Ayan. Okay. Ayan. Diba? Mas close tayo ngayon. Ako, ready lang kayo. Ayan. So, it's my great privilege to be here. Now, can we say dun sa mga katabi nyo, you look good today? Parang walang yun talaga, wow, you look good today. Sige. Ayan. And, I'm so, nabighani at ako'y natutuwa dun sa mga leaders na ng Life in Christ na nag-decorate nito. Kasi kanina hindi ganito to. Pwede ba natin palakpakan yung team? Ayan. Yeah, I'm so, passionate of doing things in design. That's why kanina nandun kami sa likod, nag-uusap kami, sabi ko, Bishop, lagyan nyo ng decor dito, lagyan nyo ng decor dito. Kasi every now and then, nagko-consult siya. And part of that, hindi ko makakalimutan, Kuya Jimmy, pinag-uusapan natin. Kuya Jimmy or Bishop Jimmy is just like your tatay. He's not only thinking of i-design tong church na to for the present generation. He's keep on dreaming this church, dreaming that you guys, time will come, we really own, parang ibig sabihin, mamahalin yung lugar nito. Dahil para sa inyo to for the next generation. Amen? This is for you guys. Sige, palapakan yung sarili niyo. Palapakan natin Life in Christ Church. This place is yours, Life in Christ. You are Life in Christ. How many of you are here ay Life in Christ? Sige nga. Solid, Life in Christ. Taas ang kamay. Parang, yun! Okay, nakita ko yung mga solid. Pag sinabing solid, ibig sabihin, SB. Since birth, Life in Christ. So, magulang mo pa lang, nandito na, nagsiserve na sa Lord. Hanggang sa, eto na, ikaw na yung nagsiserve para sa Lord. Amen? And it's not an accident why you are here. We are celebrating, pasensya na, medyo baka nanonosebleed kayo, nandito tayo just to celebrate the Love Month. Okay. And, this is not an accident. Bakit kayo naririto? Alam nyo ba na yung mga nag-invite sa inyo, hindi nyo lang alam kung kaanong preparasyon, prayer, even at night, they pray for you na makarating ka sa gawain or sa event na to. Can we give a best clap offering to those people na nag-invite sa inyo, walang patid na nag-invite, nire-remind ka, uy, Sunday na yun, uy, gantong oras na yun. Kasi kami, galing pa ako ng Taguig.
gumising ako around 5 a.m. and nag-travel kami rito at I speak kaninang umaga. Nakita ko yung lugar eh. Yung talagang sasadyain mo papunta dito. Right? And yung pagpunta nyo lang dito is just one bold step. Na alam mo, church yung pupuntahan mo bukod sa celebration ng Love Month. Agree? Ayon ba tayo doon? Now, gusto kong i-share sa inyo, bakit ganun ka, parang, bakit kaya hindi tinatantanan na itong mga taong to? Yung tinatantanan, ibig sabihin, hindi ka tinitigilang ma-invite, madala. Okay? Can I call on yung mga universities na naririto, PLSP? Nasa yung PLSP? Taas ang kamay. Palakpakan natin yung PLSP. Next, LSPU. Sino yung LSPU? Taas ang kamay. Palakpakan natin yung LSPU. You know, in our church before, I also nag-reach out po ako sa University of Makati. Ako po ay graduate ng University of Makati. And wag nyo nang tanongin kailan yon, okay? But when I came to know the Lord, nakakilala ko nun sa Lord. Sabi ko, Lord, my prayer magkaroon ng gawain sa University of Makati. And part of one of the biggest movement in University of Makati, as in, pinupuno namin yung mini theater ng University of Makati. Especially, pag gantong February, meron kaming Love Out Loud. And we're hosting almost 250 students sa UMAC. And hindi yun na natatapos doon. Just like yung sinasabi nyo, youth camp. Bakit? Ano meron? Ano ba meron doon sa mga taga-LSPU, taga-PLSP, at taga-Life in Christ na youth? Bakit yung mga life youth na yun nandito at talagang masigasig? Because they know part of us, there's something is missing. May kulang sa atin. Sige nga, kung kumpleto ka, huwag ka na mag-TikTok. Kumpleto ka, huwag ka mag-FB. Do you think, bakit ka every morning, you just swipe? Morning pa lang, kailangan mo, may data ka, mabuksan mo kaagad yung ano mo. Because there's something in each one of us about isa sa atin, may kulang. At totoo yun. And ngayon, yung araw na to, I will share about the ultimate home. Yan. Yan yung title, Ultimate Home. Bakit ba ultimate home? Okay. Yung nasa drawing po niya, yung nasa picture na yan, that's our house. But currently right now, nire-renovate ko pa. May naayos pa ako sa bahay namin. That's my favorite spot. Yan po yung pinaka-favorite kong spot. Yung, sige. Yan. Nakita niyo yung mga anak ko, may favorite spot din sila. Yun yung aking bunsong anak, yung lalaki. That's named si Leif Daniel. At yung anak kong babae na nakataas pa yung kanyang paa, yan ang aking anak na si Rain. Anyway, nag-play kanina. Now, eto, no, pagka meron kang pinagdadaanan, okay, at meron kayong tampuhan, either ni mami, kaibigan, or yung close friend mo, pupunta ka palagi dun sa favorite spot mo sa bahay. Pwedeng sa kwarto, pwedeng sa likod bahay, yung may likod bahay, o sa sala, o nandun ka sa kusina, dun sa lugar na meron kang kapayapaan. Agree? Pag sinabi kong agree, you say, yes. Okay. Agree? Okay, thank you. So, with that, no, we're talking about right now, home. Talking about home for the past few months, no, every now and then, alam nyo bang, ang mga tao ay patuloy na nag-iisip ng kanilang babaguhin sa bahay nila. Every now and then, sino dito naman yung mga young professional? Taas yung kamay. Yung mga, ayan, young professional, young adult, ayan, taas yung kamay. We're working not only para lang ma-apply natin yung natutunan sa ating school. You're working because you start dreaming.
Tama? At dun sa mga nag-aaral ka because you want someday to have your own dreams. Agree? Parang ayaw niyo yata mag-aral na. So, but, in the house, sa mini natin, sa bahay natin, sige, next slide. May mga times na pwedeng, wala na, nahihirapan. Okay, sa mga bahay natin, minsan mayroong time na masaya, may time na malungkot. Agree? Minsan, pag yun ang nararamdaman mo, you're looking for a place na magkakaroon ka ng peace of mind. Agree? Parang humihina ng humihina. Now, currently, no, you know anong problem ngayon sa amin, even sa Manila, is about yung work from home. Sino dito yung, okay, professionals, young adults, sino dito work from home? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yan. May mga work from home, right? Problem right now, sasabihin ko yung sitwasyon nila, masaya, hawak mo oras mo. Malungkot kasi pati oras mo, ini-invade ng trabaho. Tama? Hindi. Hindi. Hindi, okay lang. Natatawa lang sila, pero minsan, ang problem po ngayon, yung oras, especially when we have this family, we have our kids, pag meron na kami mga anak, yung oras mo para sa anak mo, makipaglaro, makipagkwentuhan, alamin, kamustahin sila, at yung minsan, yung oras mo na personal, na gusto mo nang mag-gym, gusto mo nang magkaroon ng life mo, ini-invade ng work. Ano ibig sabihin? Kasi because of yung boss mo, yung company mo, ang palaging iniisip, hindi nagtatrabaho yan, kaya dapat bigyan natin ng maraming oras na tinatrabaho. Ganon yung mindset noon. Ang nagiging epekto, nawawalan ka ng kalayaan sa work. So yung work from home, sometimes it invades your privacy. Nakuha nyo, minsan nawawala, nauubusan ka ng oras ng sarili mo. Imagine work from home, nadidrain ka na rin. And even, there are friends, mga friends ko sa young professionals, that even in their relationship with their kids. When I was invited po ako na maging speaker sa San Antonio High School sa mga estudyante na grade 8. And I'm talking about their relationship with their kids. You know what? How the conference, my talk end, all of them are crying. Because, admittingly, hindi na nila nabubuhusan ng panahon yung kanilang anak. At ang matindi pa to, dumadaan pa sila sa anxiety or depression. Why? Because all of the problems in the office, bit-bit na nila automatically sa bahay dahil work from home. Not unlike when you are in the office, pag nasa opisina ka, alam mo natapos na yung problema kasi lumabas ka na ng facilities ng office. But when you are in your house, hindi naputol doon. Umiikot doon. Bobuelo ka lang uli, uupo ka na, trabaho na uli. Are you getting this? Naintindihan nyo? So, meaning, I'm talking about, now, what's the meaning of home? Ano yung home sa atin? Ano ang tahanan sa atin? Nasaan na yung work-life balance? Or recently, we had our youth camp. Last year, nagkaroon po kami ng youth camp. Nag-youth camp po kami. And then, part of that, meron po kaming mga youth sa Taguig, Pasay. And one of the leader namin sa youth nandyan, kasama ko si Brother Rom. And one of the leader of our community, si Tatay Dennis, together si Nanay Rosa, nandun sa likod sila. Nag-observe sila. Ayan. So, nung nandun kami, alam niyo yung ginawa ko sa youth camp? Intentional. Ano intentional?
I want them to feel that they are in home. Gusto ko maintindihan nila, the church is also the extension of the one that you're looking for. Just like home. Intentional. Ano yung sabihin? Gusto ko ma-experience nila yung isang bagay na hindi nila na-experience before. At what that kind? The kind of you are welcome, you are free here. That's why that kind of environment na hinahanap ngayon ng kabataan, that kind of environment that they're looking for, that they na naiintindihan sila. Gusto niyo yun, di ba? Parang ayaw niyo yata, hindi namin kayo naiintindihan. Gusto niyo yun. Na doon parang, I can have this kind of expressions. Ano yung kanina po, kaya nag-observe ako, bihira po kasi yung church na i-allow nila na i-dress up yung mga wall na yan. Bihira. At because of the leadership of the youth and Bishop Jimmy and the pastors, they want to see that you are welcome in this house. Yung place na yan na parang, wow, kailangan mong yung nilalagay na nga lang sa gitna na decoration na nandyan, is something na, alam niyo yun, yung petals na lang na inisa-isa, hindi naman niya inisa, parang ba to? But those are expressions that they want you guys to feel that you are in a safe place. Now, let me read this. Mabilis lang to. John 14. If you have yung mga iba po, pwede nyo buksan yung John 14. Ayan. Verse 1 to 3. Ayan. John 14. Verse 1 to 3. Dito nagpapakita. Doon sa kabilang screen, wala. Okay. John 14, maintindihan natin here. Ang ganda nito, John 14, pag tinignan natin. Ano nga yung team natin? You are love. Okay. Let me explain to you ano yung ibig sabihin ng John 14 dyan. Okay. Si Jesus, okay, he's about to comfort his disciple. Alam ng mga disciple na medyo matunog na sila. That's the scenario, no? The context. Anong ibig sabihin nun? Pinag-iinitan na yung grupo nila Jesus dahil sa ginagawa niya. Okay? Maraming mga Pharisees, mga Sadducees, hindi na sila komportable doon sa ginagawa ni Jesus. Now, alam ni Jesus that all of his disciples na kasama niya, they're not okay. That's why he said this, John chapter 1 verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi niya, kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa akin din. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Anong ibig sabihin niyan? Okay. Alam niyo ba, yung scenario po na yan ay just like a man proposing for a woman. That's what that meant. Yung kinukwento niya dyan na pupunta ako sa bahay namin, sa aking tatay, doon maraming kwarto, maraming lugar. At doon, kung wala ka mang lugar, paggagawan kita. At pag nagawa ko na yon, babalikan na kita. In the Jewish tradition, when their parents choose someone, okay, sino dito yung couples na? Ayan, nasa yung kapartner mo. O, punta kayo dito sa unahan. Ayan. I will give illustration para maintindihan nyo. Pwede ba? Ayan, kayong dalawa. Okay. Ayan, palapakan natin. Ayan. Sige, dito. Okay. Bro muna tatawagin siyo. O, pangalan mo, bro, para alam nila? CJ na lang. CJ. Okay, CJ. Si CJ, okay, sige, diyan ka na lang. Dito muna siya. Si CJ, naiinip na yung tatay niya.
Ano ba anak? Wala ka pa hanggang ngayon ng pupusuan. So this is the context ng Jewish tradition. Maghahanap ang mga magulang na mai-prepare kay CJ na magiging fit sa kanya. Pag nakita na nila, parang Chinese ano rin to, na arrangement. Ia-arrange siya, pero tatanungin niya, ganito yun, okay ba sa'yo to? Ano ba? Evangel. Okay ba, CJ anak? Kunyari, okay tatay niya, okay ba anak? Merong taga doon sa main nayon, na ang pangalan Evangel, napupusuan namin ng pati nanay mo, parang match na match kayo. O sasabihin naman ni sige, pupunta ngayon yung magulang, a-arrange niya na, pupunta dito yung anak ko. Hindi kagad to matchmaking, kayo na. Pupunta ngayon si CJ. Pupunta si CJ, punta. Okay, pagpunta niya doon, susuyuin niya to. Siyempre, titignan niya si Evangel kung okay. Kung magiging okay na sila, na papayagan na niyang ibigay ang kanyang matamis na there will be a wine. Toasting together, making a covenant, agreeing with one another, we will get married. Gets nyo? Pagka tinanggihan ng babae yung toasting ng wine, alam yung toasting ng wine? Mayroong wine na isang baso, yung baso ng babae may wine. Magto-toast sila, ibig sabihin, okay, tinatanggap ko na yung proposal mo and we will make an agreement, covenant, through that wine. Okay? Kaya mayroon pong covenant. Yun yung picture nun. Kaya pag nag-toast na siya, kunyari, tinanggap niya na. Layunin niya yun ng lalaki. Nag-toast na kayo. Agree ka na, di ba? Proposal pa lang to Guys, proposal pa lang. Sasabihin niya, babalikan kita. Babalikan kita, di ba? Sabi mo tayo may pag-ibig. Kasi aalis ka ng bahay para sa inyo. Ano sabi sa kanya? Babalikan kita, mahal. Ayun! So, punta tayo dito. Balik siya ngayon. Sige, dito ka CJ. This is the illustration, guys. Ganito yung love, okay? I want you to see, you are love. Sinabi niya, babalikan kita. 100%. Part of proof na babalikan niya, gagawa mo ngayon siya ng magandang bahay. That's why he said, and if I go, I prepare a place for you. Sabi ni Jesus, mahal na mahal kita. At sa pagmamahal ko sa iyo, meron tayong lugar ng pagmamahalan. Babalikan kita. Yun. That's why he said, if I go, I prepare a place for you. This is the love of our Lord Jesus. And he said, I will come back and take to be with me. Pag sinabi yun, I will come back, pagbalik niya, kasal na tayo. Wow! Naintindihan yun? Ganon yung pine-prepare niyang future. Ganon yung husband. Pero hindi siya mag-isa. Kasama siyang tutulungan ng ama, ng kanyang parents to build a house for a new family. Okay? So, yun nga, binalikan mo na. Ayan. Palapahan natin, CJ. Can you get this? The kind of love of God for man. It's just like a wedding in this John 14, verse 1 to 3. Sabi niya, babalikan niya tayo. That's why many of us believers, Christians, this is a promise of our Lord Jesus. He will return for His bride. And we are this as Christians. And He said, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am. So this is an illustration ng pag-ibig. Now, ano yung pinapakita ng Panginoon? Sige, next slide. The only secure place where we can find a real love is only to our Lord Jesus. He's securing it.
by dying on the cross. When Jesus died on the cross, is one part of securing our place, showing His love for us. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved. So ano ba talaga yung home? So ano ba talaga yung home? Oh, magtatanong ako sa iyo. Magtatanong na ako sa inyo, ha. Ayan. Bigyan niyo ako ng magandang sagot. Oh, sige na kunta. Okay, ano yung home sa iyo? In your own expression, ano yung home? Safe place. Safe place. Okay. O dito, ano yung home sa iyo? Parang dun yung pahingahan ko. Okay, resting place. O, ano? Okay na kayo? Ano yung place sa iyo? My family. My family. Okay. Sige pa. O, dito naman. Ayan. Bro, ang dami mong tamang sagot kanina eh. Ako nag-advise sa'yo ng mga song kanina. O, ano yung home sa'yo? Comfort. So, comfort, family, rest, security, right? So, dito, ano ang home sa'yo? Ano po? Siya. Wow, siya daw! O, di ba? A place of love, di ba? O, next, doon pa sa likod. Andito ako sa likod. O, what is home sa inyo? Loved ones po. Loved ones. Loved ones. Bakit? Bakit yun yun na nyo? Every time we have, all of us, may kanya-kanyang definition ng home. Tandaan nyo yun. Kaya minsan pagka na-invade yung home mo, there's something part of you na nawawala rin. Mamaya, i-elaborate ko pa yan yung home. Nung time na yung mga anak ko last year, I think last year, summer, break po sa school. So, yung mga anak ko, taga Lucena po kasi yung misis ko, taga Lucena, Quezon. Pinagbakasyon ko muna yung mga anak ko for 1 week. Pero guess what? Ito yun. Habang nagbabakasyon sila sa mother-in-law ko, tinatransform ko yung kwarto nila. Yung room ng anak kong lalaki, pininturahan ko ng kakaiba, tapos may ibang design. Tapos yung bed niya, inayos namin, nilagay ko yung bago niyang cabinet. Tapos doon naman sa anak ko babae, since matagal na rin, pininturahan ko uli. Pininturahan ko, inayos ko yung bed niya, inayos ko yung study area niya, inayos ko yung shelves niya. Hindi nila alam yun. Nung pag-uwi na nila, pagpasok na nila sa room, sa bahay, okay, welcome. Pagbukas nila sa mga pintuan ng kwarto nila, wow! Nagulat sila, transform yung room nila, yung mga place na favorite spot nila. May mga ganong kakaiba sila nakita. And then, it adds flavors to their life. It adds everything. Sabi nga ng anak ko, wow! Sabi nung anak ko lalaki. Because I know that from the time that they were born, they are part of the family. But not it always just like that. Nagkakaroon na sila ng taste, nagkakaroon na sila ng preferences, just like you, kanina, what is home to you, what is home to you, what's home to you, what's home to you. Nagkakaroon na sila ng mga definition. Why? Bakit? Bago ko sagutin yung why, bakit, there's one book in the Bible, Psalm 103. Babalikan natin yung why. Bakit meron kayong mga preferences, definitions, patungkol sa tahanan? Let's read this, Psalm 103. I ask someone to read Psalm 103, bro? No. Psalm 103, verse 15. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it and it is gone, and its place remember it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness their children's children. With those who keep His covenant and remember to obey
these first steps. Sam, ano ba yung sinasabi niya ng awit 103? Ano ba yung patungkol dyan sa home? Okay? Sino dito yung napanood nyo sa TikTok yung marami mga age 70, 65, yung TikTok na may AI yung nag-change yung face nila. Tapos ang tugtog, forever young, I want to be forever young. Tapos naiiyak sila kasi bumabalik ulit sa pagkabata yung mukha nila. You know, there's something, especially to those who have this kind of preference in life na nagkaroon ka na nito. Home-like, feels like home, yung ganong bagay. Just like nung sinasabi nung Psalm 103, verse 15, sabi doon, no, ang buhay natin ay may hangganan. Katulad ng grass, ng damo. Ngayon yan, kita nyo kulay green, just like sa labas. Pero darating yan, matutuyo, mawawala, lilir pa rin ng hangin. Ang buhay daw natin ay hindi permanente. Tandaan nyo, sabi doon, ang buhay natin ay hindi permanente. Dating yung time, lilisanin natin ang lugar na to. Katulad ng mga bulaklak na yan, magbungunga, ang ganda, pero darating yung time, lilisanin. What I'm saying is this, there will be a time, you guys, mga youth, you will reach your dreams. Part of that ay magkaroon ka ng sarili mong place which you can call home. Lahat tayo, mga tao na nilalang sa mundo, ang direksyon ng puso natin ay magkaroon ng lugar na tinatawag na tahanan. Pero darating yung time, yung tahanan din yun ay ating lilisanin. There will be a time you are enjoying. Kaya sinasabi niya kanina ni Kuya, enjoy ako kahit work from home. Nag-work, pero alam mo, nasa bahay ka. Pero darating yung time, sinasabi ng Sam, lilisanin natin yung mga lugar na yan. Alam niyo po ba, meron akong classmate who's in US, who lived for many decades. Tapos nag-iya siya, reunion namin. Nung nag-class reunion kami, mga classmate ko po ito nung elementary, kaya decades. Nung nagbakasyon siya, nagbalik bayan siya, tara, puntahan natin yung lugar natin. Taga Makati po talaga ako. So, pinuntahan namin yung school namin, pinuntahan namin yung tindahan, saan kami nag-aagawan base, saan kami nagpapatintero, saan kami nagtutumbang preso. Tapos, ang nangyari, parang sabi namin, ay, iba na yung lugar. Nagbago na. Pero ano yung nagmamarka sa mind niya? Yung experience dun sa lugar na yun. Hindi nyo natatanong, bakit may ganito tayong preference feels like? Bakit merong hinahanap ka na hindi mo, doon man sa lugar na yun, pag nagbago, pero ang thinking mo, nandun pa rin yung lugar na yun. May mga bagay-bagay na, alam mo, nagmarka sa iyo sa lugar na yun. Sa bahay na yun, maraming kwentong nangyari. Merong luha at saya na nangyari sa bahay na yun. Pero darating, kaya yung sinasabi kanina nung verse, darating, lilisanin nila yung bahay na kung saan at gagawa ng bagong tahanan. But yung sinasabi ng Panginoon, yung tahanan na yun ay tahanan na panghabang buhay. What does it mean? Kung titignan natin kanina, sinabi sa verse 15-16, lilipas ang panahon, tayo, lilisanin natin lugar nito, pero, sabi niya dito, may contrasting, sabi niya, but from everlasting to everlasting, the Lord's love will those who have fear Him, and His righteousness will be with their children's and children's. Anong ibig sabihin?
yung tahanan na hinahanap talaga natin, hindi natin makikita dito, yung tahanan makikita natin sa pag-ibig ng Diyos. The love of God is the place we're looking for. Uulitin ko, the love of God, ang pag-ibig ng Diyos, ang ating kapahingahan, ang ating security, ang ating joy, ang ating refuge, ang ating strength. The love of God is our place. And it's the Lord Jesus who prepared for those who believe in Him. Alam ng Panginoon, we human, tayo, walang material na bagay ang makapag-satisfy sa atin. Kahit ang bahay na struktura na nakikita natin, permanente lang yan. Ang pinaka-the best na bahay na hindi mawawala ay ang tahanan sa pag-ibig ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo guys, ako minsan nababaliw ako sa mga kliyente ko. Ang daming gustong pagawa. Pabago-bago yung mga gusto nila sa loob ng bahay nila. Hindi nauubos. Pupunta ng Pinterest, titingin ng panibagong disenyo. Bagay ito. Bagay ito. Human wants. Hindi natatapos. Pero alam ng Panginoon kasi may hinahanap ang ating puso. Ang totoong kapahingahan ay makikita natin sa pag-ibig sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng Psalm 103. From everlasting to everlasting. Walang katapusan. Nauuo ka ngayon ng pag-ibig, punta ka sa Panginoon. Gusto mo ng atensyon, punta ka sa Panginoon. May pinagdadaanan ka, gusto mo ng comfort, punta ka sa Panginoon. Merong nang-aapi sa iyo, gusto mo nang magtatanggol sa iyo, pumunta ka sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ang ating kapahingahan. Amen. And by that, through our Lord Jesus. Nag-gets niyo po ba? Nakukuha niyo. Ngayon, the question is, why do we need home? Again, just like I said, in human, palagi tayong may struggle, may tension. Sino po dito yung walang struggle, walang anxiety, taas ang kamay? Meaning lahat tayo. Nandito pa lang sa mind mo. You know what? Ang dami po ngayong kabataan, even nag-work, ang dami pong cases ng anxiety. And it's hard to solve that. Wala, sa sinasabi nila, hindi mo ko maintindihan, hindi mo ko maintindihan. That's why po, ang dami po ngayon, even in one of my friends who undergo clinical counseling. Pero part of that, yung spiritual aspect na kailangan niya, ang makakapagbigay, ang Panginoon. Because the Lord knows us. Sabi mo sa katabi mo, kilala tayo ng Panginoon. Siya ang nakakaunawa at nakakaintindi sa atin. Sabi mo, siya ang nakakaunawa at nakakaintindi sa atin. Now, let's read this in Tagalog. Next slide. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng pangasasimula hanggang sa walang hanggan. Anong ibig po sabihin daw niyan? Yung pagmamahal niya, hindi ka pa pinapanganak, minamahal ka na niya. Sa simula, inibig na tayo ng Panginoon. Kung wala mang nagbibigay sa iyo ng atensyon, kay Lord, meron kang attention. Kung meron kang mga insecurity sa sarili, kay Lord, you will find security. Ako, natutuwa ako kay Kuya Jimmy kanina, pinapakilala niya yung mga leaders. And then, there's one person, sinabi niya, ito, pastor, grabe to in the family. And paano niya binibless yung family niya?
So what's the point of that? Meaning, ang source nung security nung tao na yun, hindi lang sa job. He knows his Creator, our Lord. Now, here, I want to say this. Mawala man ang lahat, sige next slide, talikuran ka ng panahon, pero ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Mawala man yung tao na sinasabi mong nandyan palagi, inaasahan mo. Mawalan man yung harap mo, may challenges, talikuran ka man ng panahon, tandaan mo to, yung love ng Lord, hindi nagbabago. It will remain forever. So, paano pamamaraan natin mafe-feel yun? That's the next question eh. 3 lang po yung pamamaraan. Mabilis lang to. First, we have to admit, anak tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak tayo ni Lord. You are a child of God. Hindi po aksidente, bakit ka nandito? Hindi po aksidente, bakit ka pinanganak? Hanggang ngayon, meron pa ba dito yung sa Manila, wala na to eh. Hanggang dito ba meron pa rin yung kino-question mo, bakit ako sa pamilya na to? Bakit mahirap pamilya namin? Samantalang sila, ganito yung kinakain nila, ganito yung estado ng buhay nila. I hope, wala na dito yung ganong kino-question mo yung pamilya mo, kino-question mo yung nanay mo, yung tatay mo, tapos sasabihin mo, sana na lang, hindi na ako pinanganak sa mundong to. Meron pa ba nun? Yung mga ganong tanong na, sana na lang, hindi ito kapatid ko, sana na lang, hindi ito tatay ko, sana na lang, hindi ito nanay ko. But guys, here, maaari ang kailangan mo lang ay onting pagpihit sa nakikita mo. Allow me to share my life. I came from a broken family. I grew up having no father. Lumaki po ako na walang ama. Ang nanay ko po, 5 kami magkakapatid. Yung nanay ko, umibig sa una, nag-fail. Umibig ng pangalawa, nag-fail. Umibig ng pangatlo. At yun po yung resulta. Ako. Bunso po ako. But never in my life questioning, bakit ganito yung sitwasyon ng buhay ko? But part of that, there's something missing in my identity, yung pagkakailanlan ko. And only to find out, ilang beses pa lang nag-try yung nanay ko na ipalaglag ako. Kasi on the 4th time na nagbuntis siya, alam na ng mami ko na merong kinakasama yung tatay ko. My father is a chief cook ng barko. He earned a lot, okay? Grabe po yung kinikita niya. Pero sa lahat ng anak niya, tanging ako lamang yung anak niya na hindi niya napag-aral ng maayos. Wala pong binigay na sustento tatay ko sa akin. But I strive myself, I push harder, and dumating yung time, I said to myself, pagka na-graduate ako, ipamumukha ko sa lalaking to na tinatawag kong ama, ito yung anak mo na kinalimutan mo, nakapagtapos ng pag-aaral. But something came along during the time of my college days, when I was in 3rd year college in University of Makati, I met my wife as a friend. I do part-time job, I work in Greenwich. Every morning, papasok ako sa Greenwich bilang crew, magsa-service crew ako doon, and then pagdating po ng 12 noon, lilipad na ako from Robinson Galleria, Ortigas, papuntang University of Makati. Papasok na ako ng 2 p.m. Kinaya ko yung pag-aaral na makapagtapos. But my motivation is ipamukha ko sa tatay ko na ito yung anak mo na hindi mo napag-aral, nakapagtapos. I have this kind of heart, revenge. I want to revenge. And then, 3rd year, that moment, maimbitahan ako sa gantong gawain.
Ang sabi sa akin, ito mga lalaki, ingat kayo pag sinabi ng mga babae, sama ka sa akin sa Life in Christ. At pag sinagot mo, bakit ako pupunta dyan? Mabait naman ako. Bakit ako pupunta dyan? Mababawasan ba yun? Ano sinabi sa akin ng kaibigan ko, yung misis ko ngayon? Bakit? Mababawasan ba yung pagkalalaki mo? Challenge ako. So, umatin nga ako. Nung umatin ako, katulad nyo, parang natatawa ako dun sa bawat sundot ng pastor. Pero, sagrado kandado katoliko ako, as in, sa Kristan ako, nag-a-assist kay Father. Pero that moment, unti-unti, binubuksan pala ng Lord yung aking isipan. And fast forward, I surrendered my life sa Lord. That revenge became a place of forgiveness. Nung graduate ako, sinabi ko, sa pag-akyat ko ng stage, pag-receive ng aking diploma, ang kasama ko, tatay ko. So in that moment, nung umakyat na kami, nireceive ng tatay ko yung diploma ko. And 2 years after, my father got stroke and immediately died. In the midst that he was in the bed in the hospital, I released forgiveness for all the things they have done in my life. Why? Because I found out I am a child of God. Tears is flowing, umiyak ako that time kasi the Lord is touching my heart. Yung dating matigas na puso. Sabi ko po sa inyo, pag napapatrouble ako, wala po ako mapuntahan. High school ako, I do cutting classes. Nagda-drugs po ako nun. Pero how the Lord changed my life? When the Lord showed to me, I am one of His children. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we are the child of God. Anak tayo ng Diyos. At walang imposible kung yun. The next, kung matatanggap mo yon sa araw na to, you start to establish a relationship with God. Start. Nung time po nun, I was working in construction, first job ko po, dinala ko ng Panginoon, alam niyo kung saan? Sa isang Kristiyanong construction firm. So yung mga leader ko, yung mga supervisor ko, mga Kristiyano. So pagkatapos ng trabaho, may Bible study. So walang kawala. Nahuli ako, napunta pa rin ako doon. So kala ko professional life, iinom na pagkatapos ng Biyernes. Hindi, pagkatapos ng Biyernes, may gawain. Nasamba kami, bit-bit kami ng boss ko, lahat kami. Lahat ng mga construction worker, dala-dala, pupunta kami sa isang church. Doon, we will have this time together praising our Lord. Fast forward, when we got married, I got in trouble. Paanong trouble? 2 beses po na miscarriage yung wife ko. And I was down that time, and even so my wife. The part that Pastor Jimmy was already there. To the point, gusto ko nang takasan yung gawain sa Panginoon. Mag-abroad na lang ako. Tapos, at least doon okay naman. But fast forward, miracles happen. Nabuntis misis ko. And then, but the challenge, kailangan niya mag-bed rest. Yung bed rest niya po, kailangan po from day 1 up to 8 months, nandun lang siya sa bed. Walang galaw. Para yung baby protected. Kasama doon ay kailangan siyang injectionan every day, left and right, para yung dugo niya hindi lumapot. Wala akong pong tatay. Nag-i-start po ako mag-business that time. Pero grabe ginawa ng Lord. I got, nakaklose ako ng deal. It almost my first deal. I received 1 million deal. That time of preparation, yung pala yun. So every day, nag-injection ako sa misis ko worth 300. 300 times mo ng 30 days,
times mo ng 8 months. Kung may mathematician dyan, computin yun. That's one lang yung portion. Then another one is we have this every other week, may ultrasound kami that costs 800 pesos per ultrasound. I-times mo uli yun. In 1 month, times 2. At the time of that third month, nung in-ultrasound na yung misis ko, nakita dun sa baby namin, meron siyang cyst sa brain. Again, as a child of God, nagda-drive ako noon. Huminto ako sa NLEX with having this kind of trouble sa heart ko. Establishing a relationship with God. I talked to Him, Lord, di ba ikaw yung author ng marriage? Lord, di ba ikaw yung author ng family? Ikaw yung may idea ng marriage, ng love, ng family. Yung baby, Lord, blessing yun, di ba? Nagaling sa'yo. And the Lord, in my heart, speak to me. Yes. And right now, that moment, having that, Lord, I start to offer my baby to you. That moment, I pray, I pause for a while, believing that God will do a miracle sa baby ko. On the 4th month ng ultrasound, yung head na ng St. Luke's ng ultrasound, nilabas yung resulta. In that medical result said, the former cyst that was found now was totally gone. Na-disappear, nawala yung seed ng brain nung sa baby ko. Can we also, gusto mag-clap ng Lord? Sige, mag-praise tayo sa Lord. Ganon yung epekto ng establishing a relationship with God. You will find a refuge, a security, a home. That's why this is an invitation. And the last part is this. Making one with God. Huwag ka munang make one doon sa kapartner mo. Dapat ikaw at ang Panginoon, iisa kayo. Anong ibig sabihin nun? Yung layunin ng Diyos, ang siya mong layunin. Ulitin ko yung will ni Lord, ang siya mo nang layunin, hindi na yung will ng mundo. Just like kanina, sinabi ko, no? Ano yung dating buhay ko? Cutting classes, nagda-drugs dito, tapos nag-i-impluwensya pa sa mga kaibigan. Pero nung nahuli na ako ng Lord, nung nahuli na ako ng pag-ibig niya, yung layunin niya na ang layunin ko, hindi na yung personal na layunin ko. Yung self-interest ko, hindi na aking interest, kundi God's interest. My point is this, even to right now, pwede ko namang piliin na wag nandito ngayong araw na to eh. Honestly, I have many things to do. But when Pastor Jimmy asked me, and here guys, just revealing this, actually, kinancel ko na yung pagpunta dito. Last month. But something came along, sabi ko kay Bishop, pwede na po uli ako. But take this, guys, an opportunity. My prayer, as I live this, to take also 3 things that you need to do. Be the child of God, establishing a relationship with God, and make one with God. As I about to end this, my challenge is this. Do you want to be a child of God? If do you want to be a child of God, my challenge is for you to stand up. Stand up right now and worship God and honor Him as being one with Him. Now, I call for the worship team. Can we sing yung lilim? Sige po. Now, again, do you want to be a child of God? And let's all stand. Dire-diretso naman pala akong mag-English, naiintindihan ko wala. Anong gagawin muna natin ngayon?
here, as you respond to the challenge, to be the child of God, can you say right now, Lord, it is you first. It is you first in my life. Saying your commitment, sasabihin mo sa Lord, Lord, bago muna ako mag-enter in a relationship, I will pray for that person muna, Panginoon. Because as you said, you're about to enter in my life having a relationship with Him. And here guys, many times, marami akong mga youth na kina-counsel. Inuna nila yung relationship bago kay Lord. Bumabalik sa akin, Kuya Nilo. Heartbroken. Sabi ko lang, pwede ba by this time, make God as your first relationship? Same thing sa inyo. I ask you, can we make first a relationship with God? Now, I invite you to close your eyes. Sige, pikit yung mga mata nyo, seeing that no one is watching you, but it's only God, right? You're talking about, nakipag-usap ka sa Lord. Asking God, Lord, in you I find peace. In you I find contentment. In you, I find security. Before I choose to be with other person, I want you to choose you first in my life. Come on. It's God's first. Ako palagi ko sinasabi, ang Diyos po muna ang una sa buhay ko, pangalawa lang po yung misis ko. Because pag nauna ang Panginoon, sagot niya pati ang misis ko. Sagot niya pati anak ko. Kung ano mangyari sa future namin, sagot niya lahat-lahat yun. Kaya alam ng misis ko, it is God's first in my life. She's secondly in my life. And this is my challenge for you, for the youth. Mark this year, mark this day, witnessing the heaven, all of those rains shining here, lahat ng ulan na yan na pumapatak, witness yan sa araw na to na pinipili mo ang Panginoon na manguna sa buhay mo. As you close your eyes, yes, close your eyes. Sabihin sa inyo, hindi ka bibiguin ng Panginoon. And even to the person, to the man, I challenge you. I challenge you, man. Establish your heart with God. Make God as your priority, and everything will follow. Be the man in the house. Why so many broken family happening right now? Because there are many weak men who did not establish their relationship for God. But I challenge you right now, men, do not be like this world. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Marami nang nasirang pamilya na hindi inuna ang Panginoon sa buhay nila. That's why I challenge you, be the man in this house. Be the man in your life. Rise up, man. Tindigan mo yung puso mo. Si Jesus ang unang naggagabay sa akin, and I will follow Him. Now, pag nandun ka na sa proseso niyan, you are strong enough, sasabihin mo sa babae na iibigin mo, sasabihin ko sa iyo, pangalawa ka lang. Dahil ang una ang Panginoon. Kaya mo ba tanggapin yun, pangalawa ka lang sa buhay ko? Pag sinabi ng babae yun, tinatanggap ko yun. That's mean, even the women surrendering his life to God. That's why even right now, may Kristiyanong lalaki na mag-asawa, pero yung asawa, unbeliever, ang hirap, hindi sila sabay nag-church. Yung isa gusto doon, yung isa dito. Grabe po yung struggle. Sino naapektuhan? Yung mga bata, lumalaki sila na hindi nila kilala ang Panginoon. Wala ang Diyos sa sentro ng buhay nila. That's the result of those people compromising their faith in Christ. And right now,
God is calling us. This is our time. This is your time. This is your time. This is your generation. Tigilan na natin yung padagdag pa ng maraming pamilya na walang direksyon. Kasi hindi natin inuna si Lord. You know, my prayer with my kids, I want the best for them. And you know what's the best for them? I want them to know Christ more. And that's the best that I can give to them. Not my car, not my ability, neither our house. The best thing that I can give for them, to have fear in the Lord. Because that's what the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sige nga, ikaw. Kaya mo bang isurrender ngayon sa araw na to yung pangarap mo sa Panginoon? At hayaan mo ang Lord na manguna sa pangarap mo. And time will come, babalikan nyo tong araw na to. Pagka nadapa ka sa panahon na yon at na-remind mo, may isang pastor, hindi ko na alam yung pangalan niya, pero tanda mo, bukas ang tahanan ng Panginoon. He never keeps records of wrongdoings. God will remain His heart for you. Sa simula't simula pa, inibig ka ng Panginoon. Let's worship the Lord.